kapuso! Ako po si Rocco Nasino at today, ako ang bisita ninyo dito. Relax lang kayo dyan dahil sa aming pagbabalik, makakausap ko na si Tito Boy. Dito lang sa Fast Talk with Boy Abunda. Hindi na kailangan maghintay! Hindi na kailangan maghintay. Andito na si Tito Boy. Maraming salamat. Nag-angkas po ako. Ganon ka-dedicated si Tito Boy. Thank you. Nice to see you. Nice to see you. Sinabi mo na, Nay, Tay, Kapuso. Yes, sinabi Bayan ko po ng na. 20 minutes ang inyong hapon. Sinabi ko po But thank you, kanina. Rocco. I love Maraming salamat. Traffic is very bad, but that's not an excuse. Thank you for being here. Of course, my first time, kaya thank you for inviting me. First times are always fun. You think? Maraming salamat. And this is the first time na nangyari po ito dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Pero maraming salamat. At least, masasabi ko po ngayon na ako ang nakapag-open sa inyo. First time. So, it's an honor. It's really first time. Kasama po natin yung hapon ang missing husband, hindi po ang missing host. Almost. Hindi ako papayag. Maraming salamat. Let's talk about the missing husband. Yes. How does it feel like, you know, working on a material like The Missing Husband? Sa una, Tito Boy, akala ko po parang it would be a regular drama. May may mapapakita lang sa hapon. But then, as I got on to the scripts, the scenes, sabi ko, lilipad pa tayo sa UAE. Wow! Never ko pa po nagawa yon. Kaya, minahal ko ng buong buo itong show na ito. Dahil, first time ko lilipad ng UAE. First time mo doon? Yes po. And how was that experience? It was very hot. It was very hot. Hindi, Hot and hard. Hot and hard. Okay. And extra hard dahil sinama ko yung wife ko, pati yung baby ko. First Ang time galing nilang naman. sumabak na 9 hours papunta sa UAE dahil andun po yung mommy niya eh. Oh, okay. para So that was a makakasama. chance for you guys to visit the mom Yes, of I would be your wife. Anton, the missing husband during the day. Pagdating ng gabi, daddy mode. Nagheheli ng baby, nagpapatulog. Oh, but you ng were baby. never the missing husband during the evenings. Pero ang interesante ako dito dahil it touches on a topic na relatable, marami ang nakakaranas. Ikaw ba sa totoong buhay na scam ka na? Yes, Tito Boy, nangyari. Paano? It was supposed to be a business venture, investment kamo para sa isang event sa isang island po. Parang events, ano yan. Sabi niya, ito, 6 digits, kayang-kaya yan. Dahil event yan, isang gabi, tapos na yan dahil sa mga sponsors. Alam niyo, yung very smooth yung pagkasabi. Kumbaga, expert na siya dyan. I went ahead, gave him the money, check po, tapos kinongratulate po. Malaki? Tapos, malaki, 6 digits. 6 digits. Siguro sa iba Okay. hindi malaki, pero for me, No, hindi. it was... Pero ang pinaghirapan ay malaki. Pinaghirapan ko Okay. yun. Never na siya nakausap, bumalik. Sumagot siguro mga twice. Papunta na ako dyan, dala ko yung pera. Tapos pupunta po ako doon. Never po siya magpapakita. Only to find out. Kilala mo ang taong ito? Kilala po. Kaibigan ng kaibigan. But you've known each other. I mean, you know him. Not as long as yung mga kaibigan. Alam mo, may kwento ako. Ngayon lamang po ito nangyari. I have a friend who invested, kumita ng 3 beses. Oh my goodness. Doon Okay. sa maliit na investments. Nag-umpisa sa, again, hindi maliit na pera, para sa iba ang 50,000. Kumita, napakalaking kita. I mean, malaking porsyento. Pangalawa, kumita. Pangatlo, kumita. Pang-apat, dahil nga nakasanayan niya na ang ganda pala ng investment na ito. After the 3rd time, hindi na sila nagkita. Nako. Naisan lang ang bahay, nawala ang kotse because it became a bigger investment. Kaya ang warning natin, ako personally sa mga tao, if it looks easy, kung madaling kitain yung pera na ipinapangako sa iyo, mag-isip ka. Tama. Di ba? Yung parang, dito maglagay ka lang ng 100,000. Doble yan, 30 days. Di ba? Nakaka-engganyo, ika nga. Tama. Not realizing na nai-scam ka na pala.